Alamin naman natin ang latest sa Cebu matapos ang lindol sa Visayas kahapon. Makakausap natin si Alan Domingo ng GMA Cebu. Magandang umaga, Alan. Yes, Howie, magandang umaga. Matinding takot ang iniwan ng malakas na lindol na yumanig kahapon ng umaga dito sa Kabisayan, in particular na dito sa Cebu. Dahil sa sobrang takot ang ating mga kababayan nagpuntahan sa mga bulubunduking bahagi ng Cebu City at doon sila nananatili hanggang sa magdamag. Gusto lang daw nila na masiguro ang kanilang kaligtasan. Samantala, nandito tayo ngayon sa loob ng office ng PHIVOLCS Visayas kung saan patuloy nilang minumonitor ang mga manakanakang pagyanig. Sa kasalukuyan, as of 7:45 this morning, may naitala na silang 775 aftershocks ngayon lang umaga. Samantala, kanina inanunsyo na rin ng Department of Education dito sa Cebu City, Howie, na back to normal ang klase ng mga paaralan. Bagamat ang DepEd Region 7 nagpahayag na mayroong mga paaralan dito sa rehiyon na yung masyadong naapektuhan ng lindol ay sinuspindi pa rin ang mga klase. Howie? Alan, meron bang impormasyon kung ilan na ang namatay o nasugatan dala ng lindol dyan sa inyong probinsya? Howie, dito sa Cebu, based na rin sa monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, wala pa namang naitala na casualty dito sa lalawigan ng Cebu. Howie. Okay. May mga gusali ba na hindi pwede munang gamitin dahil sa bitak-bitak o sira gawa ng lindol? May mga gusali dito sa Cebu City in particular na nagkaroon ng bitak at yun ay kasalukuyang sinusuri ng lokal na pamahalaan kung ligtas pa ba ito. Pero so far sa ibang karatig bayan dito sa Cebu Province, meron ding naitala o na reported na may mga gusali rin na nagkaroon ng bitak at baliban sa mga gusali, may nasira raw umano na mga infrastruktura like tulay at kalsada. Yun sa kasalukuyan, kino-consolidate pa ng Cebu Provincial Government kung gaano kalaki o ang impact na pagyanig kahapon. Okay. Sa labas naman ng Cebu City, kumusta naman yung mga tulay at mga kalsada? So far sa nabanggit ko na kanina, sa ibang mga bayan dito sa probinsya, may mga affected na mga kalsada, may mga tulay. Pero as of now, hindi pa natin masasabi na ganun kalala yung pinsala. Kasalukuyan kasing kinoconsolidate pa ng ating provincial government kung gaano ka pinsala or kagrabe yung pinsala kahapon, Howie. Sabi mo kanina, may mga nag-evacuate, no? Nagpunta sa mga bundok. Makakauwi na ba yung mga yon? O kailangan magtayo ng mga evacuation center habang sinusuri nga yung mga gusali at nagkakaroon pa ng mga aftershock? Actually, Howie, yung dahil sa pangamba nila, bunsod na rin sa kumakalat kahapon na tsunami scare, magkaroon ng tsunami. Yung mga kababayan natin ay pumunta sa mga bulubunduking bahagi ng Cebu City para doon makasigurado sila sa kanilang kaligtasan. As of this morning, yung nadaanan natin, meron pa sa ating mga kababayan ang nagpaiwan doon sa mga evacuation center. At asikaso naman sila sa mga barangay na tumutulong sa kanila at binigyan din sila ng kanilang mga needs like pagkain at saka iba pang mga pangangailangan nila. Hanggang ngayon ba may nararamdaman pa kayong mga aftershocks? Yes, Howie, dito nga sa loob, dito kasi tayo ngayon sa loob ng PHIVOLCS Region 7 at yung huli sa kanilang naitala na pagyanig ay 7:45 kung saan medyo may kalakasan. Sabi nga ng opisyal ng PHIVOLCS dito ay parang intensity 1 yung pagyanig kanina, Howie. Okay, maraming salamat. Alan Domingo ng GMA Cebu.